Pilipinas, ang oras po 6:36. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Medyo malamig na po ang panahon, usong-uso ang trangkaso kaya mag-iingat po kayo. Pero hindi po tayo mahahadlangan ng anumang sakit sa ating programa dahil maganda po ang ating talakayan batay sa pinadala ng isa nating tagapakinig. May kinalaman sa verbal sangla at paano kung halimbawa ito binabawi na daw pero hindi pa siya nababayaran. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ready po akong sumagot sa inyong katanungan. May kinalaman sa sangla, pautang, lupa problems. Pwede nyo pong ipadala sa DZRH News Facebook Live bilang comment, sa DZRH News Television Facebook Live bilang comment, gayon din sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. Usapang Legal. Actually, itong talakayan natin may kinalaman sa sangla ay naging topic na po natin the past days, dahil common na question yung kapag ka ba nagsangla, yun bang at hindi nabayaran yung pagkakautang dahil ang konsepto po ng sangla primarily, ito po ay contract of loan pero ito po ay secured by either personal or real property. Kapag ka po hindi nababayaran, usually ang ating pong impression ay naku, hindi nabayaran ang sangla, akin na itong property na isinangla mo sa akin, Hindi nabayaran ang loan kaya sa akin na ako na ang may-ari ng property na isinangla mo sa akin. Kaya ito po ay mali. Usapang Legal. Dahil ito po ay tinatawag na pactum commissorium, hindi po impacto Pactum commissorium na mahigpit pong ipinagbabawal ng batas. Ito po ay nasa civil code, at ang sinasabi po bawal yung automatic appropriation ng property in case ang loan ay hindi nababayaran at meron po lamang mga opsyon itong nagpautang. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Magandang gabi din sa iyo, Tita Ami Miraflor Garcia, na Imbag Arabi, Imam Grace, Recta Mami Belen Rivera sa napaka-traffic na Santo Tomas, Batangas. Magandang gabi, Eduardo Narvaez. Malamig na ba dyan sa inyo? Magandang gabi din sa iyo, Gael Enriquez. Kumusta ang ating mga kababayan? Diyan, nahanap na ba yung Pinoy na missing pa na pinaniniwala ang nadamay dyan sa sunog, yung napakalaking sunog dyan sa Hong Kong? At Miss Joy Garimbaw, magandang gabi. Jericho Ferrer at yung maraming iba pang nanunood sa atin tonight. Feel free to share our discussion para marami pa pong matuto para din kung sakasakali tayo yung malagay sa posisyon na tayo ay magsasangla o kaya naman ay tayo ang sasangla, ay at least guided po tayo at protektado po ang ating mga karapatan. Usapang Legal. Ma'am Teresita Atienza and Antonio Carrasco, gayon din sa iyo, Aunt May. I'm happy to see you again tonight sa ating YouTube. Magandang gabi po sa inyong lahat at syempre pa, hindi natin nakakalimutan yung mga nakikinig sa atin sa DZRH 666 sa talapihitan sa kanilang mga radyo o kung anuman pong talapihitan sa inyong lugar dahil ang atin pong DZRH ay live via 21 relay stations nationwide at syempre pa yung iba pong mga action radio stations, gayon din ang DZRH News FM ay nakahook up din po sa atin at ang mga radyo natin stations ay yung iba po nakahook up din po sa atin. Kaya napapakinggan po tayo nationwide hanggang Sabah. Usapang Legal. At syempre pa yung mga nanunood sa atin sa iba't ibang cable channels, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Magdalena Martin, it's nice to see you again. Ganyan din sa iyo, Romel Cayabyab. Okay? Dakuan na po natin yung first question na pinagbatayan ng ating topic tonight. Ito po ay pinadala sa akin via Viber. Sabi niya, Attorney Rina, ako po ay sinanglaan ng lupa for a long time pero ngayon po ay pinapaalis na po ako dahil gagamitin na daw nila ang sinangla na
lupa sa akin. Ang problema ko po ngayon ay wala akong kasulatan ng sanglaan at patay na din po ang lahat ng saksi sa sanglaan ng lupa. Ano po ang aking gagawin? Maraming salamat po at I sincerely appreciate your public service. Thank you very much. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, valid ba yung verbal na sanglaan, no? Kasi kung ito sabi niya wala daw siyang pinanghahawakang papel, no, na katibayan ng sanglaan. Isa po kasi sa mga requirements, no, para sa validity at enforceability or ibig sabihin pagpapatupad ng sangla ay dapat ito ay nasusulat. In fact, no, para po maging binding ito sa ibang tao at kumabit ang obligasyon doon sa property para kung sakasakali ilipat ito sa ibang tao ay nananatili ang obligasyon ng property. Dapat ito po ay nakarehistro sa Register of Deeds. Ngayon, kapag ka po hindi, kapag ka po hindi kapag ka po nasusulat ang sanglaan pero hindi ito narehistro, ang binding effect po nito ay sa pagitan lamang ng dalawang tao, ang nagsangla at pinagsanglaan. Ngayon, dahil po ang taong may-ari ng property na nagsangla ay meron pa ring karapatan na i-dispose, ibenta or mag-constitute ng double mortgage or second or third mortgage sa property. Kapag ka po hindi rehistrado ang sangla, hindi kumakabit ang obligasyon doon sa property. Ibig sabihin na i-stop lamang sa pagitan ng dalawa and therefore hindi mo maaring sabihin na, oy, wag mong sanglaan yan, oy, bayaran mo ako. Ikaw, third party na bumili o nagsangla ng property na yan dahil, nakasanglayan sa akin. Unang-una, hindi mo po ipinarehistro ang inyong sangla. Yan. Usapang Legal. So ngayon, napakahalaga po na ito ay ipinarehistro. Ngayon, kung hindi naman po nairehistro ang sangla, kung halimbawa hindi naman po nasusulat ang sangla, kapag ka po hindi nasusulat ang sangla, napakalaki po ng problema. Bakit? Hindi po kumakabit yung security. Anong ibig sabihin nito? It is as if hindi secured ang loan. Ibig sabihin, walang collateral. Ayan, yun ang malaking problema ng ating mga kababayan na pumapayag lamang narito ang titulo ko. Akin na yung, nandito yung pera, akin na yung pera. Which is wrong. Ayan. Usapang Kasi mahilig po tayo na hindi tayo nagdodokumento Kaya marami sa atin ang naguguhoyo, marami sa atin ang nasasayang ang investment dahil hindi tayo mahilig magdokumento. Usapang Legal. Ngayon, ano ngayon ang pwede niyang gawin? Ang tangi mo pong magagawa ay magpadala ng demand letter. Anong ibig sabihin nito? Sabihin po ninyo na may pagkakautang pa, bayaran nyo muna. Bayaran nyo muna. Yung kanya, assuming na patay na pareho, yung nagsangla at pinagsanglaan. So, ibig sabihin, magpadala po kayo ng demand letter na, oy, may pagkakautang pa sa akin. Itong sinanay o si tatay mo at bayaran mo sa akin itong pagkakautang. Ayan. Usapang Legal. By the way, ito pong mga contract of loan kapag ka nasusulat ay enforceable sa loob ng 10 taon mula nang naging due and demandable ang pagkakautang. Ngayon, dahil hindi po secure, hindi po nasusulat, sabi po ng ating nagpadala ng mensahe, hindi nasusulat ang sanglaan and therefore hindi nasusulat ang loan, hanggang 6 na taon lamang po, maaaring ma-enforce yung karapatan na maningil. Maliban na lamang kung bago mag-lapse ang 6 na taon, nagpadala kayo ng demand letter and therefore nare-renew yung another 6 years, napapahaba yung period ng paniningil. Usapang Legal. Kung nasusulat naman po, bagaman at hindi ito nairehistro sa Register of Deeds, itong sanglaan, kung nasusulat po ito, pwede po itong enforce, pwede pong maningil sa loob ng 10 taon mula nang maging due and demandable. Kapag ka po hindi nakapaningil, nakapagpadala ng demand letter within 10 years,
lapse na, sorry na. Hindi na po kayo maaring magpatulong sa korte, dumulog sa korte para magpatulong para masingil sila, no, sa kanilang pagkakautang. Usapang Legal. One thing I noticed po sa pinadalang mensahe sa atin, ay sinasabi na pinapalis na dahil gagamitin na ang property. Sa konsepto po ng contract of mortgage o sanglaan, ang normal o regular o ordinaryong sanglaan, yun pong title lamang ang ipina-turnover o kaya naman ay ipinapa-annotate lamang at walang transfer ng possession ng property, no? Kaya naman ito ang sa pagkakaintindi ko, ito ay yung pumapasok sa tinatawag na prenda arrendo, no, na naging arrangement ng ating mga kababayan na parang contract of antiquities, yung mga sanglatira, di ba? Kapag kayong bahay, ito naman prenda arrendo kung saan, no, itong isang farmland or farmlot, no, ay isinasangla, pagkatapos yung possession ng property ay tiniturn over doon sa pinagsanglaan. That way, yun pong for the period na nakasangla ang property, ang magsasaka or ang magsasaka yung pinagsanglaan at yung kikitain doon, no, ay iko-compute at titingnan na siyang i-apply unti-unti doon sa interest and at the same time pag napunan na yung interest, yung pagkakautang. Usapang Legal. Sa ganito pong mga arrangement, no, maaari po una, syempre gawin po ninyo ang pagpapadala ng demand letter, no? Kaya lang I don't know kung ano pa ang mangyayari dahil, no, dahil nga po wala naman kayong dokumento ng inyong arrangement. Usapang Legal. Kapag ka po ganyan, obligado din po kayo na mag-compute, no? Magkano na ba ang kinita ninyo doon sa farmland, no? Dahil in a contract of antiquities, yun pong kinikita doon sa property na inyong inukupa or pinossess at ginamit na ninyo, yun po ay dapat na ina-account, no? Tinukompute magkano na ang kinita dito. Siyempre, iawas ninyo yung inyong mga iba pang napuhunan. Kasama na din yung labor. So, yung malinis na yun po ang inyong gagamitin, i-apply paunti-unti dun sa loan. Una, sa interest and siyempre dun sa total value ng pagkakautang. Usapang Legal. Ayan. So I hope na linawan po kayo. Again, paalala po natin sa ating mga kababayan na nagsasangla o sumasangla. Make sure na nasusulat po ang inyong kasunduan at the same time ito po ay napanonotaryo at naiparirehistro ito, no? Naiparirehistro ito doon sa Register of Deeds. May mga pagkakataon po na hindi rehistrado ang property. Meron pong kung ang isang unregistered land po ay kung ang unregistered land po ay nai-transact, maaari po kayong dumulog dun sa Municipal Assessor's Office kung assuming na meron po itong tax declaration. And doon po sa lumang batas, yung Spanish mortgage, na i-rehistro din po. Meron pong rehistro yung mga unregistered na transactions, ay mga transactions on unregistered land. Pero hindi po ito kasing tibay ng pagpaparehistro kung, no, meron pong torrents title ang property. Usapang Legal. Na dapat nasusulat pati po yung mga interest doon sa inyong pautang doon sa contract of loan, dahil yun pong interest ay maipapataw lamang kung merong kasunduan to that effect. Maganda rin po na linawin na po ninyo, no, doon sa inyong kasunduan yung magkano ang interest at, no, dahil nga po ang recourse ninyo kapag hindi nababayaran ang loan ay i-foreclose ang property, isali na po ninyo sa inyong kasunduan na, no, nagkakasundo kayo na i-foreclose ang property na hindi na kailangan pang idaan sa korte. Ito po yung tinatawag na extrajudicial foreclosure. Pero hindi po doon nagtatapos dahil kailangan din po doon sa the same document, sa the same kasunduan na sinasabi ninyo na hindi lang kami
nagkakasundo na magkaroon ng extrajudicial foreclosure. Ako, si mortgagor, itong nagsasangla, ay pumapayag din na ibenta ang property kung sakasakaling hindi ako mabakabayad at yung pinagbentahan dito ay i-apply sa aking pagkakautang. Kasama po yun dapat twin requirements para po sa extrajudicial foreclosure of your sangla. Usapang Legal. Ayan, sabi ni Antonio Carrasco, pro bono itong ginagawa ni Attorney Seco, libre ang service ng legal. Ito po ay layunin ng ating himpilan, no, na makapagbigay ng mga legal information, legal education sa ating mga kababayan dahil nga po medyo may kamahalan po kasi ang per ora ang per ora ng mga abogado. Kapag di kampanilya, may narinig ako, no, 50,000 pesos daw ang per ora ng isang abogadong di kampanilya. Yun yung mga sikat, no? Hindi naman po ako kasikatan. Usapang Legal. So hindi po ganun ang rate ko, pero ito po ay libre para sa inyo. Yun nga lang, please do not take this as a legal advice dahil maari pong hindi sapat yung mga impormasyon na ibinigay ninyo, kaya't ang ating pong opinion, ang ating pong dinidiscuss ay batay lamang doon sa inyong mga naisulat sa inyong naisulat or naibigay sa amin na facts, no? Kung nasa sitwasyon po kayo na talagang kailangan ng dumulog sa korte, umpisahan ang legal na proseso, maganda pong dumulog kayo ng personal sa abogado, no? Meron pong kung hindi po afford ang private lawyer, pwede po kayong dumulog sa Public Attorney's Office or sa mga tanggapan ng IBP dahil meron po kaming mandatory na pro bono na ibinibigay. Yun nga lang, limitado lamang din po ito. Usapang Legal. Leo Havares at Jerry Sumagaysay, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa iyo, Miss Roxanne Costo. Again, feel free to share our discussion tonight para marami pa pong ma-reach ang ating tinatalakay. Andy Bonita, Johnny Conanan, tsaka Irene Almodovar, Maya Bell, at syempre Johnny Conanan dyan sa Manila. Sabi ni Johnny Conanan, most ng arienda merong fixed terms. Yes po, merong fixed term. Kapag ka po may fixed term, so ibig pong sabihin dapat ay magkaroon na ng maasikaso na yung turnover, no? Syempre lilinawin magkano yung kinita. Pagkatapos kailangan po itong from the time na mag-lapse, no? Yung term, pwede na pong umpisahan yung proseso ng foreclosure, no? Kaya lang, no, may mga pagkakataon po kasi na hindi natatapos yung term. Kasi pagka po, pwede po ninyong stipulate na maka-default ng 3 beses, 3 sunod-sunod na default. Anong ibig sabihin nun? 3 beses na pumalya ng paghuhulog, no? Kasi syempre meron po kayong regular na may regular na hulog po, di ba? Kapag 3 beses na pumalya, maari pong nagiging due and demandable, automatic po yan, due and demandable yung pagkakautang. And therefore, no, kapag ka po ganyan, bibilang po kayo ng 10 taon from that time na sinabi ninyo dahil hindi ka nakakabayad, pumapalya ka, i-foreclose ko na ang mortgage or binibigyan kita ng how many days para to update your payments. Kung hindi ay due and demandable na. So yun po ang pwede ninyong gawin. Again, wag mong pagbabaliwala yung mga petsang itinatakda doon sa inyong kasunduan. Usapang Legal. Ma'am Teresita Atienza, sasagutin ko po yung question nyo sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi din sa iyo, Aunt May and Jody Sai. At syempre pa, Jerome Lorenzo at Romel Livid. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magbabalik pa po tayo, Ginoong Miggy Villa at iba pa. Magbabalik po tayo, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang
Legal. DZRH, Usapang Legal, kasama po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung verbal na sangla na hindi po enforceable. Kaya wag na wag po kayong papayag na hindi dokumentado ang inyong kasunduan. Again, napakahalaga po na naisusulat ang ating mga kasunduan that way. Yun po yung malinaw po yung kontrata at yun po ang nagsisilbing batas sa pagitan ninyong dalawang magkakontrata. Maliban pa doon, para po binding, Para po binding sa ibang tao kapag maiparehistro natin at maging binding sa ibang tao. Kasi po kung halimbawa, isinangla ko itong lupa ko kay Jeric Barreto. Pagkatapos ay hindi ko naman ipinarehistro. Ibinenta ko, hindi naman ipinarehistro ni Jeric Barreto. Suddenly, ibinenta ko kay Santi Elizalde ang property na ito na nakasangla. So, hindi po maaaring sabihin ni Jeric Barreto na, "Oy, Santi Elizalde, bayaran mo ako." Dahil hindi pa bayad yan, nakasangla sa akin. Pero kung halimbawa po, ito ay rehistrado at alam ni Mr. Elizalde na merong sangla, so kakabit po doon. Yun po ang mangyayari. So, parang wala pong silbi ang inyong collateral kung hindi ninyo maisusulat. Ayan. Usapang Legal. At lubos-lubosin nyo na rin. Sinulat nyo na lang din, iparehistro nyo na din po. Anong ibig sabihin ng pinarehistro? Ina-annotate po ito. Kaya tingnan po ninyong mga titulo ninyo. Pagka mayroong, yan ay mga dumaanan ng sangla, mayroong nakalagay po dyan na annotation sa likod. Na encumbrance, o mortgage. Ayan. Kapag ka naman nabayaran na, pwede pong yung pong pinagsanglaan ay mag-i-issue ng certificate of full payment and cancellation of mortgage. Na yun naman ang isinasubmit doon sa Register of Deeds para ika-cancel. Tatatakan. Hindi po i-issuehan ng bagong kopya ng titulo. Tatatakan lang yung title in the possession, in the custody of the Register of Deeds. And at the same time, yung halimbawa title ni Jeric Barreto, tatatakan din po na cancel na doon yung mortgage. Usapang Legal. Okay, next question please. Ayan. Attorney, ask ko lang po, yung lupa ng parents namin may tax deck naman pero wala pa pong title. Wala pa pong pang-pa-title. May nag-aangkin po, may hawak na kasulatan ng bentahan daw ng sister ng father namin based po sa SPA daw na pinirmahan ng father namin. Ang date po sa SPA ay time na nasa abroad pa ang father namin. Patay na po kasi ang father namin ngayon kaya bumibida ang sister niya. Usapang Legal. Ayan, hindi ito issue sangla. Hindi ito issue ng sangla, bagkus ito po ay issue ng peking special power of attorney. Yun ang understanding ko doon sa message, May nag-aangkin, may hawak na kasulatan ng bentahan daw ng sister ng father namin based sa SPA. So pinapalabas na merong special power of attorney si Father Bear, inisyu sa kanyang kapatid at si kapatid ibinenta. Maganda po na tingnan na po ninyo, Maganda na po na tingnan po ninyo kung ano nang nangyari doon sa ano na ang nangyari. Kumuha po kayo ng latest na tawag doon, yung history ng payment diyan sa municipal or city treasurer's office, dahil sila po ang may record ng mga payment kasi baka binabayaran na din po doon, at ipinadeklara na, kuha din po kayo ng latest copy ng tax declaration kasi baka naman idineklara na sa kanilang pangalan yung title, yung declaration ng property ninyo. Usapang Legal. Maganda rin po, dahil meron po tayong tinalakay na natin few years back, yung tinatawag na quieting of title. Ano ba yung quieting of title? Ibig po sabihin, merong cloud, merong mga dokumento o mga kamkam, mga anumang dokumento na nagbibigay ng duda ng ano ba yung kumbaga ay kung titingnan mo parang totoo na pwedeng
makapagdududa sa karapatan mo sa property. Ito pong quieting of title ay isang proseso or isang hakbang, legal na remedyo sa korte kung saan sasabihin natin sa huwes na judge, saklolohan mo naman kami kasi meron pong lumalabas ng mga ganitong dokumento, mga peke naman po ito. Pero pang titingnan mo parang totoo, makari pong makapanggoyo. So maaring magbigay ng confusion as to the real status or real ownership of the property. Nag-a-apply po ito hindi lamang doon sa mga titled property, kundi paging doon sa mga kahit pa walang title pero merong tax declaration lamang, because yung tinatawag pong title dito sa phrase na quieting of title, ibig kong sabihin yung equitable na karapatan doon sa property, not necessarily yung physical, not necessarily yung certificate of title. So, hihilingin po sa korte na, judge, meron po kasing mga dokumentong nagsisilabasan na peke naman po na wala pong basihan. Siyempre, kailangan po ninyong ma-establish ito na peke ito. Na ang tatay ko po, katunayan, paano po siya makakapag-issue ng special power of attorney? Lalo na po, kung halimbawa yan ay dito, time na nasa ibang bansa, ang tatay ninyo, pagkatapos yung pekeng yung SPA hindi naman na pa-apostle or hindi na red ribbon, ay di unang-una ang dali na po ng patunayan. Bakit kanyo? Ay kasi kapag ka po nasa ibang bansa, nasa abroad ang nag-execute ng dokumento, napakahalaga na either ito ay red ribbon nung araw o kaya naman ay apostle. Ano ba ang ibig sabihin ng apostle? Isang dokumento na ginawa, in-execute sa ibang bansa, pinanotaryo doon at pagkatapos dadalhin sa isang ipapa-apostle. Ano yung apostle? Ipapa-authenticate. Sasabihin doon na itong si Rina Seco na nag-notaryo nitong aking special power of attorney dito sa Las Vegas, Nevada. Ambisyosa ako. Dito sa Las Vegas, Nevada, ay meron niyang kapangyarihan na magnotaryo ng dokumento. Ayun. Usapang Liga. Kasi sa mga ibang bansa po, hindi lahat ng nagnonotaryo ay abogado. Dito po sa atin napaka-stricto na requirement na kapag ka ikaw ay para makapag-notaryo, number one requirement is that you are a lawyer. Certified lawyer in good standing. Marami pong requirements para makapagkuha ng notaryo. Usapang Legal. Perhel Sakdalan, magandang gabi sa iyo. Thank you very much. Melvin Letrodo dyan sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Okay, sabi niya buutan daw tayo. Buutan po pagkatulog. Buutan po is mabait. Yan, thank you very much. Marcelo M. Oy, na-miss kita. Ang tagal mong hindi nagpaparamdam. Magandang gabi. Take care of my voice daw. Oo, medyo affected po tayo ngayon ng paiba-ibang lagay ng panahon. May question si Teresita Atienza. Ask ko lang, anong dapat gawin sa nangutang? Hindi nakabayad kaya naisanggunin na sa korte. Nangakong magbabayad sa loob ng 1.5 taon, ngunit hindi na naman tumupad. Actually, usually kapag po ganyan, dumaan na sa proseso. Pagka pumakyas, sabi nga ng mga Bisaya, pagka hindi tumupad, 2 o 3 beses like hulugan, at meron na pong desisyon at napagkasunduan, pwede po ninyong i-enforce ang inyong kasunduan, inyong napagkasunduan immediately. Maganda rin po na sabihin po ninyo sa manifest po ninyo sa korte na nag-render ng desisyon na hindi tumupad, and therefore padala po kayo ng demand letter. Sabihin po ninyo na i-enforce na ninyo yung naging kasunduan. Kapag po ganyan, meron pong execution na writ of execution na kailangan ninyong kunin sa korte. Mag-i-issue po ng writ of execution para po yung property. Mahalaga po na kayo ay dyan, epektibo ang pagiging marites o tolits. Bakit kanyo? Kasi ituturo po ninyo kung anong ari-arian meron. Yung nangutang sa inyo, ay may sasakyan siya. Yun, ituturo ninyo kay sheriff. Yung po may sasakyan po siya. Meron po siyang magandang sasakyan, yun na lang po ang kunin natin, assuming na yun ay sapat na para ipambayad sa inyo. Yun po ay kukunin at yun po ay isusubasta
At yung po pinagbentahan, yun po ang ibabayad sa inyo. Usapang Legal. Pero ituturo nyo lang po sa sheriff ha, wag po kayo ang kukuha. Baka kayo ay managot dahil maari po itong pumasok sa, kung merong pananakot, intimidation, pwede pong pumasok sa coercion. Meron po tinatawag na grave coercion and light coercion. Kung sakasakali naman po walang pananakot, kinuha nyo na lang, pwede pong pumasok doon sa theft. No? So, mag-iingat po, wag po nating ilalagay sa ating mga kamay ang batas. Usapang Legal. Next question please. Okay. Attorney, hingi po sana akong advice kasi po nakabili po kami ng lupa dito sa Rizal. Ang seller po ay may SPA. Bali AR lang po ang binigay sa amin. Ang kondisyon magpipirma ng dawas pagbayad na. Fully paid na po kami. So pinuntahan po namin yung lupa pero may iba pang nakatira. Ang sabi doon na sila nakatira at wala naman silang SPA. Buyers in good faith po ako. Ano po ang laban? Buyer in good faith po ako. Ano po ang laban ko? Kasi ayaw nila umalis. Magkamatay na lang daw po pero hindi sila aalis sa lupa. Usapang Legal. Medyo may kahirapan Napakahalaga po na kung nagdi-deal kayo sa isang taong may SPA or letter of authority or authority to sell, na makausap po ninyo mismo yung totoong may-ari, yung nag-issue ng letter of authority or special power of attorney. Maganda din po na natitiyak ninyo na yung dokumento ay nagsasabi na itong kapangyarihan na ibinibigay dito sa taong ito na nakikipag-transaction sa inyo ay kapangyarihan na ibenta ang property on behalf of the real owner or owners. Usapang Legal. Dahil, bakit kanyo? Kasi baka nga po, kagaya nito, peke. Take note po na yung tinatawag na buyer in good faith ay nag-a-apply kapag rehistrado or titulado ang property. Napakahalaga pong tatandaan natin na hindi tayo basta-basta impulsive na bibili, mura na tukso. Rolat, bawal po yan kung walang authority to sell mula or license to sell mula po sa DHSUD, Department of Department of Human Settlements and Urban Development. Usapang Legal. Ngayon, ang mahirap po dyan, mukhang nagoyo kayo or na-scam kayo. Alam mo, dyan sa Rizal, di ba? Dyan yung napakaraming balita in the previous weeks. I don't know kung nanonood kayo ng balita, pero even sa social media, napakarami pong mga reklamo dyan sa Rizal ang nabibiktima, nagbibenta ng rights. Ang daming OFWs, ang daming mga nagtatrabaho sa barko, sa vapor, tawag sa amin. Yung mga sa cruise ship na nabiktima ng rolats, na huwag niyo po nung papatusin. Napakahalaga po na hanapan ninyo ng authority to sell, yung nagbibenta, o hanapan din po ninyo ng special power of attorney, pero napakahalaga po na makausap po ninyo, yung nagmamay-ari. Confirm po ninyo. Maganda rin po na napuntahan ninyo, nabibisita po ninyo yung lugar. Para po na-check ninyo, na-inspect ninyo physical. Baka naman, may iba pa lang occupant. Peke pala yung mga dokumento, lalo na untitled yung property. Hindi po ba? Napakadali pong gumawa ng SPA. Na angkinin ko lang na, yung lupa dyan sa CCP, akin yan. Na wala namang katibayan. So napakahalaga po ng due diligence. Wag po tayong papayag na, may SPA, okay na ito. Hindi. Usapang Legal. So you cannot be considered a buyer in good faith. The only recourse you have is to go against the seller, the seller, yung katransaction mo, yung may SPA. I hope nakuha mo yung identity niya, malinaw yung identity, alam mo yung address. Pwede mo po siyang kasuhan ng estafa. Dahil unang-una, peke pala yun. Pwede rin po pumasok ito sa perjury dahil kapag mga SPA usually ay signed dito, although maaring pineke yung
perjury. Pero yung pinekeng pirma, no, noong may-ari, iba pang usapan yun. Medyo masalimuot po na usapin ito. Usapang Legal. Again, hindi po nag-a-apply ang buyer in good faith, no? Kapag ka po una, hindi titulado ang property, hindi registered under the torrent system. Pangalawa, no, kung ito po ay ang transaction ay, again, as the phrase implies, buyer. Kung halimbawa po, no, ay, dinonate sa akin. Ay, hindi ka nga buyer in good faith, dinonate sa'yo. Pero, walang kapangyarihan yung nag-donate sa'yo ng property. Usapang Legal. Next question, please. Alicia Hubay, magandang gabi. Rogelio Bruno and Anthony Abrenica, magandang gabi sa'yo. Ganyan din sa'yo, Anthony Bonita. Pwede ko po bang kunin ang sasakyan ng nangutang sa akin kasi hindi na sila nakabayad sa utang? Matagal na, puro lakwatsa pero lobo na ang utang at nagtatago na. Usapang Legal. Ayan, wag na wag pong gagawin. No, wag na wag pong gagawin ang ganyan, no? Kung halimbawa po, no, less than or hindi lumalagpas ng 1,000,000 piso ang pagkakautang sa inyo, mahalaga po, no, na malaman kung ano yung remedyo na available sa inyo. Dahil hindi na po ninyo kailangan ng lawyer. Kapag kaganito, unang gagawin, magpadala po kayo ng demand letter. Pag hindi pa rin po tumupad sa demand letter, no, wag po makikiusap ha. Pakiusap, bayaran mo na ako, hindi po yung demand. No? Dinidemand ko na bayaran mo na. Sa loob ng 5 araw ang iyong pagkakautang, kung hindi i-elevate ko na ito. No? Binibigyan kita ng 5 araw mula sa pagkatanggap mo nitong sulat ko na ito para bayaran, no, ang iyong pagkakautang. Kung hindi, itutuloy ko na ang pagsasampa ng kaso. Pero hindi po doon nagtatapos. If you live in the same barangay, or if you are neighbors, or if you live in the same city or municipality na pwede po kayong kailangan po ninyong dumulog sa barangay because mag-i-issue po sila ng certificate of file action in court, no, para po gamitin po ninyo, no, later on. Kasi maghuhusay po muna kayo sa barangay. Pag-aharapin kayo. Kung hindi pa rin kayo magkasundo, hindi pa rin pa siya magbayad, that is the time you go to the small claims court. Hindi po ninyo kailangan ng abogado. Ang kailangan lang po ninyo ay yung patunay na meron ng pagkakautang sa inyo. At kasama din po sa inyong mga attachments or annexes, yung demand letter, the certificate of file action issued by the barangay para po mag-take cognizance ang small claims court. Usapang Legal. Okay, sana po ay malinaw. Again, no, mahalaga po yung dokumento ng kasunduan po ninyo. Huwag po ninyong ilalagay sa inyong mga kamay ang batas. Ang pagkuha po ng property ng nagkakautang sa inyo, no, yung sapilitang pagkuha ay maari pong pumasok dun sa coercion o kung hindi man sa theft. Kaya mag-iingat, idaan po sa tamang legal na proseso ang ating remedyo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Dante Reyes, gayon din sa iyo Ma'am Irene Almodovar, si Aldos Villamater and Fiesta Mart Royal Michael Manalo. Tatalakayin pa po natin ang iba pang mga questions sa ating pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Seco. Usapang Legal. 7:21. Tinatalakay po natin may kinalaman sa sangla at sa utang. Pero marami na po tayong may mga nasagot na po tayo na walang kinalaman sa utang. Ito yung question Si Ma'am Irene Almodovar, sabi niya naka-name sa mister ko ang house namin, patay na ang mister ko. Pwede bang ipalipat sa name ng anak ko ang house namin? Pwede naman po, no? Pwede pong mangyari yan. Pero you have to settle the estate of your husband. Anong ibig sabihin nito? Itadaan po ito sa damang proseso. Magsisettle po kayo ng estate. Kung lahat naman po kayo nagkakasundo, extrajudicial settlement of estate. At halimbawang iisa lang ang anak ninyo, i-waive po ninyo yung right ninyo doon sa inyong anak. And so, ibig pong sabihin, once extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, as kayo po ay magbabayad ng
magbabayad po kayo ng estate tax. Pagkatapos i-issue kayo ng e-car, o car, certificate authorizing registration, at saka po ninyo mapapalipat ang title ng property sa pangalan ng inyong anak. Meron po tayong previous episodes on that, so pwede po ninyong balikan, Ma'am Irene Almodovar. Usapang Legal. Next question please. Marami-rami po tayong question. Tanong ko lang po, attorney, may nakasangla kasi sa akin na lupa at may kasulatan naman kami. Paano po kung bigla ng benta ng puno ng mahogany? Yung may-ari na nagsangla sa akin kahit kasalukuyan ang nakasangla, pero po ako ang pwede po ba akong magreklamo sa agrarian? Okay. Yun po mga sanglaan ninyo, hindi po ito pinapasok ng agrarian reform, no? Yung mga sanglaan. Yung agrarian reform, meron pong ibig ko sabihin yung Department of Agrarian Reform, yung DAR, may role po dito kung sakasakali ang inyo pong arrangement ng may-ari is yung tinatawag na leasehold agreement o yung dating tenancy, tenurial agreement. Kapag ka po ito ay halimbawa sanglaan, ay hindi po pasok dito ang agrarian reform. Ngayon, yun po pating lupa, no? Kung halimbawa ay nakasangla sa inyo, may karapatan po yung nagsangla sa inyo na ibenta ang property, no? No, kung ano man ang gawin niya sa property, assuming ito yung usual na regular na sanglaan. Ang maari po ninyong gawin, kung sakasakali po na feeling betrayed kayo or naloloko kayo, ang tanong nyo, meron po bang permit to cut? Sa DNR naman po yun, hindi po yun sa DAR. Usapang Legal. Pero as to yung karapatan po ng nagsangla na ibenta o gawin ang anuman sa property niya, nananatili po ito. Meron pong specific provision sa batas na nagsasabi na kapag ka nakasangla ang property, bawal yung pagbabawal or hindi pinapayagan, ibig sabihin, bawal yung pagbabawal, no? Prohibited yung magkaroon ng kasunduan na bawal ibenta ang property. No? Meron pa rin pong karapatan ang may-ari ng property kahit pa ito nakasangla na ibenta o i-dispose ang property and even yung mga improvements doon sa property na isinangla. Usapang Legal. Next question please. Yung nagpautang sa akin, sabi na kung di na ako nakapagbigay ng interest at di ko nabigay ay pera niya sa araw na pinagkasundaan namin, kukunin daw niya ang motor ko, gamit ko sa hanap buhay. Nakiusap talaga ako na bigyan niya ako ng chance na ma-produce pero ayaw niya po. Persahan kinuha sa akin ang motor, attorney. Thanks po. Yan po yung pumapasok po. Kung persahan, merong violence, no? Merong intimidation, merong threats, no? Pananakot, pwede po itong pumasok dun sa coercion na tinatawag kasong kriminal. Para po sa mga may pautang, wag po ninyong gagawin. Idaan po ninyo again, demand letter, barangay, and then to the court. Kung lagpas po sa 2 million, sa 1 million, no, lagpas sa 1 million, you can go to the court for collection ng sum of money. Pero kailangan po ninyong abogado doon. If 1 million and below, you go to the small claims court, together with your patunay ng pagkakautang, and then your demand letter and the certificate of all action mula naman po sa barangay. Usapang Legal. Attorney, mag-ask lang ako kasi may lupa si mama ko na may titulo na kinuha sa tiyahin ko. Nakautang po kasi si mama sa kanya at gusto na niya ibenta kasi daw po hindi nabayaran yung utang. Okay. Mali po yun. No? Again, no, bawal po yung tinatawag na pactum commissorium, no? Yung automatic appropriation ng property na isinangla, assuming sangla po ito. So kapag ka po inuha ng inutangan ang titulo ng inyong lupa na walang kasulatan, hindi po ito maituturing na collateral. So, wala pong bisa yung pagiging collateral. Pero yung obligasyon na bayaran yung pagkakautang ay nananatili. Usapang Legal. We have a few minutes left. Oy, magandang gabi, Lolly Beth ng Vancouver, Canada. Ang ganda naman ng pangalan niya, Lolly Beth. Usually Lilibeth, di po ba? Lolly Beth ng Vancouver, Canada. At binabati niya ang kanyang sister sa Winnipeg,
Manitoba, Canada. Oy, kumusta? Ay, hindi naman binanggit ni Lolibet ang pangalan ng kanyang sisterette, no? So, kay Lolibet ng Vancouver, Canada, binabati niya ang kanyang sister sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Hindi ko alam kung saan itong mga lugar na ito. Alam ko lang sa Canada dahil naririnig-rinig ko, no? Pero hindi ko alam kung saan dyan. Usapang Legal. Thank you very much for watching. Meron pong question dito. Sino pa ba? May mga tanong pa ba? Miss Gael, meron pa ba mga questions dyan? Hindi ko kasi masyadong makita lahat eh. Rogelio Bruno, thank you very much. Magandang gabi. Romel Livid at yung mabang ibang nagpapadala ng mga mensahe sa atin. Thank you very much po. Marami pa akong mga messages sa aking page. Ayan, ito po. Ang dami. Ferdy Viray, magandang gabi. Oscar Peke, magdala ng Martin Kentel Zamgo, Eileen Aguilar Elisa, magandang gabi. Joseph Abalos, James Maldonado, Julius Tolimaw at Vilma Perez, Lynn Valenzuela, gayon din sa'yo, Benedict Seco, ay kamag-anak ba kita? Lilet Dimakhe, magandang gabi. Ayesha Vendeville, Alondra De Jesus, JC Bernardo, Arlina Capello, magandang gabi. Joel Uy, Delia Cabrera at Rodolfo Sariales. Magandang gabi. Miss Charo Abraham, thank you very much. Yan. Usapang Legal. Meron pang question dito. Attorney, yung isa, dating Pinoy, nagkaanak. May mga doon na po sila pinanganak sa US at full US citizens na. Pwede pa ba sila magmay-ari ng lupa sa Pilipinas? Kung sila po ay, halimbawa, nung ipinanganak sila ay pareho ng US citizens ang kanilang mga magulang, at doon na rin siya ipinanganak sa ibang bansa. They are, for all intents and purposes, foreigners. Hindi po sila mga Pinoy. Bagaman at dugong Pinoy sila dahil original na Pinoy ang kanilang mga magulang, pero dahil hindi na sila mga, sabi nga nila, mga Amerikano na nung ipinanganak. Yung kanilang Amerikano na ang mga magulang nila nung sila ipinanganak. Ibig sabihin, sila po ay American citizens na. And therefore, hindi po sila maaaring makabili ng lupa dito sa Pilipinas. Usapang Legal. Pero ibang usapan kapag ka po nag-acquire sila ng Filipino citizenship. Say for example, ang mga magulang nila ay magkuha ng dual citizenship. Sila ay magkuha din ng dual citizenship. Maaari po silang makapagmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Ngayon, halimbawa po, meron silang mga mana. Maari lamang magkaroon ng pagmamay-aring lupa o real property ang isang foreigner, anak ng mga dating Pinoy dito sa Pilipinas kung sila po ay magmamana. Kung kahit pa fully American citizen sila, hindi sila dual citizens. Only in cases of inheritance or succession. Usapang Legal. Okay, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Again, mag-ingat po tayo ha. Meron na namang bagyo, kaya yung mga nasa apektadong lugar, makinig po, mag-monitor po ng mga balita at wag po pong magdadalawang isip, kapag sinabi ng ating LGUs na magsilikas na. Prioritize po natin ang ating kaligtasan. Hanggang sa susunod pong Tuesday. Tama, sa Tuesday na ang balik ko. Ngayon is Thursday. Today is December 4th. Again, paalala po sa mga employers, paghandaan na ang pagre-release ng 13th month pay, wag uutangin ng 13th month pay. Nakasama ko po sa kabilang side, si Jeric Barreto. Sino kasama mo dyan? Si Norman Moraga, and of course mga taga DZRH News Television at mga taga IT Department. Ako naman po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Happy birthday muna sa iyo, Grace Solsona. Happy birthday din sa iyo, Christine Javier. Si Kisas Habson ito, Happy birthday sa iyo at advance happy birthday sa iyo, Reggie Elag. Advance happy birthday din sa iyo,
si dating secretary, dating Secretary Cesar Chavez. Magbe-birthday niya. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino ang tabayan ng pagsusunod na programang Lunas at Lunas Extension para naman this time sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Happy weekend po sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.